Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagpunta ni Jesus sa sinagoga, napabilib niya po ang maraming tao. Marami ang siyang humanga sa kanya. At kung ating titignan, bakit po ba bumilib ang maraming tao kay Jesus? Isa lamang ang dahilan. He taught with authority. At pansinin ninyo, hindi lamang bumilib dahil siya'y nagturo ng may isang kapangyarihan, kundi mayroong disclaimer. Hindi siya kagaya ng mga eskriba. Nangyari ang lahat ng ito nang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo. Pagpasok pa lamang po ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu, ano po kagad yung sinabi niya? Anong pakialam mo sa amin? What have you to do with us? Narito ka ba upang puksain kami? Alam nyo, kagabi nagninilay po ako para sa aking homily, pero hindi ko po maalis na matawa nung umabot na po ako sa bahaging iyon ng Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat naisip ko, kahit pala ang demonyo, nakikilala kung sino si Jesus. Kahit pala ang masamang espiritu, alam ang kanyang pagka-Diyos. Kaya, noong nagdarasal na po ako para ihanda na po yung aking homily, isang tanong po, yung pumasok sa aking isipan, anong ginagawa ng demonyo sa templo? Naisip niyo po ba yun? Bakit biglang pumasok yung demonyo o yung lalaki inaalihan ng masamang espiritu doon sa templo? What was an holy person doing in the holy place, especially on a holy day? Anong ginagawa ng masamang espiritu sa isang banal na lugar, lalo pat higit sa isang araw ng pamamahinga? Kung mas lalawakan po natin yung pagtatanong, alam niyo, pwede rin po natin masabi o matanong sa ating mga sarili, ano nga ba ang ginagawa ko sa loob ng simbahan, lalo pat sa araw ng linggo? Minsan po, alam nyo, may nakausap po ako, although hindi natin parokyano, napag-usapan po namin yung kanyang hindi pagsisimba. Ayon po sa kanya, kaya siya hindi na po nagtutungo sa parokya, ay parang sabi niya, wala namang say-say, Father. Ganon din naman. At dagdag pa po niya, yun daw pong mga nakikita niya nagsisimba, wala naman din daw pong pinagbago. Kaya ang kanyang hamon sa akin, bakit pa ako dadagdag, Father? Alam niyo, kaya po hindi ko makalimutan yung kanyang pagbabahaging iyon. Sa isang banda, meron siyang point. Tabi-tabi po ha, magpapasintabi po ako. May mga tao po naman talagang sadyang nakasanayan na po yung, although ngayon tayo po ay nasa pandemya pa naman, kaya po nakatabi yung ating agua bendita sa likod, no? Hindi na po siyang sumasalubong sa inyo. Pero noong mga, hindi pa po panahon ng pandemya, no? Yung pong anghel na mayroong pong lalagyan ng agua bendita, ano po yung automatic nating ginagawa? Papasok tayo ng simbahan, sasawsaw doon sa agua bendita at magkukrus ng ating katawan. Pero pansinin ninyo, dahil naman talagang sadyang nakasanayan, kahit po palabas na, sasawsaw pa rin. Ano po yung naiisip ko po doon? Tabi-tabi po. Pumasok ka, kaya't iiwanan mo muna yung kasalanan mo. Kaya ka sasawsaw sa agua bendita. At dahil lalabas ka na, kukunin mo uli yung kasalanang iyong iniwanan sapagkat babalik ka na uli sa dati at ordinaryong pamumuhay. O di ba? Nakaka-relate po kayo, di ba? Tama yung aking speculation. No? Pero hindi po yun ang punto ng aking pagninilay. It is only when sinful people go into the church and then, unfortunately, the same sinful people
would come out. Kaya pagdating uli ng linggo, ganun uli, kagaya ng sinabi ng parokyano ko, pare-pareho lang, Father. Wala naman pong nagbabago. Dagdag pa dito, pansinin po ninyo, sama-sama po tayong aawit ng papuri sa Diyos, pero iba naman yung ating pinapakita at ginagawa pagkatapos magsimba. Nagbabatian at naghahangad po tayo ng kapayapaan, pero pansinin po ninyo, pagbalik nyo ng inyong tahanan, pag-aaway ang siyang inyong madadatnan. Kakanta po tayo ng kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Pero sa katotohanan, hanggang kanta lang talaga yung pagbibigay na iyon na ating sinasabi at wala ng iba pa. At sa bawat pagtatapos po ng ating misa, maririnig po ninyo, go in peace, your mission begins. Pero hindi pa nakakalayo sa simbahan, uminit po kagad yung ulo. Bakit? Sapagkat merong kaaway na nakita. Merong kaaway na nakasalubong. Lilipas ang buong isang linggo, babalik uli ng simbahan na tama ang sinabi ng dati kong parokyano, wala namang nagbago. Mga minamahal ko mga kapatid, ang naganap po sa Ebanghelyo sa pagitan ni Jesus at ng demonyo ay isang paalala din po para sa atin. Lalo't higit sa mga katulad ng aking dating parishioner na naniniwalang wala namang saysay sa pagpunta sa simbahan sa araw ng linggo. Mga minamahal ko mga kapatid at parokyano, hindi po dapat maging hadlang ang mga bagay na ito upang tayo po ay lumapit sa Diyos. Yun kasi ang hindi po nakikita ng ating mga mata. Because going to Mass is not so much about what we can do for God. Ulitin ko. Going to Mass is not so much about what we can do for God. It is the other way around. When we go to Mass, we're celebrating the Eucharist because we believe God can do something on us. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Nagsisimba yung iba sapagkat merong gustong gawin para sa Diyos. Pero ang hamon ng ating pagdiriwang ngayong linggo, ano ang kayang gawin ng Diyos para sa atin? And we totally miss the point if we would continue to believe that there is no need to go to Mass anymore. Kaya po ngayon, tatanungin ko po kayo, bakit po kayo naririto? Nandito ba kayo dahil tanggap natin na kailangan natin ng Diyos? Tanggap po natin yung ating kahinaan, kaya't batid natin ang Diyos lamang yung ating kalakasan. Aminado tayo sa ating pagkakasala, kaya aminado rin tayong kay Jesus natin matatagpuan ang tunay na kapatawaran. Alam natin maraming kulang sa buhay natin, kaya tanging si Jesus lamang ang kayang ito ay mapunuan. Alam na alam nating mahina tayo, kaya nagsusumika po tayong bumalik kada linggo upang mapalakas tayong muli. Yun po ang punto ng ating Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo, pinatahimik ni Jesus ang demonyo. Katulad ng pagpapagaling ni Jesus, katulad din ng pagtulong ni Jesus. Hindi lang po pinagaling yung lalaki doon sa kwento, kundi binuo siyang muli. Binuo muli ni Jesus ang taong ito sa ating kwento. At tayo din po, sa bawat paglapit po natin kay Jesus, hindi lamang niya tayo bubusugin, hindi lamang niya tayo tuturuan, hindi lamang niya tayo papagalingin, kundi sa bawat paglapit natin kay Jesus kada linggo, muli niyang binubuo ang lahat-lahat sa atin. Sa misa, ibinibigay niya yung kanyang salita, iniaalok, nag-aanyaya, kahit pa sa maraming pagkakataon, katulad ng demonyo, sinasabi natin sa Diyos, anong pakialam mo sa akin? Wala kang magagawa sa akin. Kaya nga siguro, nasasabi nung iba, wala namang saysay magsimba ng linggo. Dahil wala namang nagbabago, sapagkat hindi natin tinatanggap
ang bawat paanyaya ni Jesus. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, isa pong paalala mula sa inyong kura paroko. Sa bawat pagkakataon po na tatamarin kayo, sa bawat pagkakataon po na magsasawa kayo, sa bawat beses po na panghihinaan po kayo, na para bagang sinasapian kayo ng demonyo, at sasabihin, anong pakialam mo sa akin? Anong magagawa mo sa akin? Tandaan po natin ang gabing ito. Isipin natin muling nagpapamalas si Jesus ng kanyang kapangyarihan. Muli po siya nag-aanyaya at nagbibigay hindi lamang ng kanyang salita, kundi ng kanyang buong sarili upang ating tanggapin. At sa katahimikan, sasagutin tayo ni Jesus. Anong pakialam ko sa iyo? Marami. Anong magagawa ko sa iyo? Maraming marami. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, simple lang naman po yung mensahe at paalala ng ating pagdiriwang ngayong linggo. Nagsisimba tayo, hindi dahil may tayong gustong gawin para kay Jesus. Lagi tayo magtutungo sa simbahan kada linggo sapagkat tanggap natin may kayang gawin ng Diyos sa buhay natin.